Sana kumolekta. Ba't niyo po ginawa? Kasi palagi niyo sinasabi sa akin, ayaw po, hindi natin hindi natin pwedeng pilit yan. Tama nga naman, karapatan niyo po yan na tumanggi. Tama nga naman, I agree with you. Pero gumawa kayo Saan ng ngayon diskarte. si Catherine Camilon? Nasaan si Major De Castro? Pangatlo, ano ng status ng kaso? Tapusin mo lang yan para for purposes of the records of this committee. Yung tatlo lang yan. Yes, sir. Mabilisan na yan. Huwag mo nang step by step lahat Yes, sir. yung kanina. I'll just go And then directly to please provide the committee a copy of your presentation to complete the loop. Yes, sir. Will Thank you. comply, sir. Please proceed. We'll go Itong presentation nyo kasi gigil na ako magtanong eh. Would that take another 10-15 minutes? maybe less, sir. Bilisan ko na lang, sir. Sige, go ahead. Yes, sir. So I'll just Diretso ka na lang, Jack, sa kwan. Mr. Chair, ito na po. Alam ko naman yung ginawa nyo at alam ko rin yung hindi nyo ginawa. Yes, sir. Number one question. Drug Enforcement Unit siya naka-assigned. Siguro ito sa NAPOLCOM, sa hiring process, sa hierarchy ng PNP. So, yung mga naka-assign sa anti-drugs unit, wala ba kayong ginagawang regular na drug test sa mga operatiba ninyo, lifestyle check to make sure na sila ay hindi napasok doon sa binabantayan nila o doon sa kanilang trabaho, hindi na sila mismo ang gumagawa ng kalokohan? Tulad nitong si Major De Castro. So nag-una kayo hubay may ginawang regular drug test dito sa taon to? Sir? Your Honor, based on the records of PRO4A, we are almost 100% complete doon sa drug testing activity na ginagawa ng Okay, when was the last time you did a drug test to this guy, Major De Castro? On record. If you will allow me, Your Honor, I will submit the record regarding Yeah, the kasi, drug sir, testing okay. of Prior Mr. to the De Castro. commission of the crime, when was the last time na he undergo a drug test? Not only Major De Castro, but all the members of his unit. May I request the Chief of the Crime Lab of 482 please answer the question? Sila po sir ang nagkakandak po sir ng drug test. Sige po. Yes. Go ahead. Good morning, sir. Sir, direct to the point. Sir, the last drug test for Police Major De Castro was January 11 of 2023 from Batangas. January 11, 2023. Yes, sir. And prior to that, That was for the year 2023, sir. so you do this annually Yes, sir. as opposed to dapat quarterly? The 25% po, sir, ng buong strength po, dapat ma-drug test po sila. Kasi Mr. Chair, why I asked that question? Maraming beses na sa aking programa, even the times yung T3, Wanted sa radyo, na kung saan yung mga pulis mismo, meron ko mga video, nag-hit ng shabu. Nababalitaan natin yan. Karamihan yung sa mga drug enforcement. In fact, as high as Colonel, huling-huli sa video, nagsashabu. So dapat, meron tayong hindi lang yearly, dapat quarterly and properly supervised. Baka naman yung ihi na binibigay niya, baka tinitimbrahan, oy, bukas magda-drug test ka natural, hindi magda-drugs ng tao. Kasi alam na, he knows better. Hindi siya magda-drugs. Dapat random. At dapat hindi taga-unit ninyo ang gagawa. Dapat from outside. Independent. And then binabantay niyo pag-ihi niya. Nasusunod ba yung ganung procedure, Colonel? Yes, sir. For the information of everyone, meron pong procedures ang forensic group, yung crime laboratory dati, to conduct drug testing annually. So tama, sir, yung sabi ni RD, 100% po ang aming drug testing. As a matter of fact, sir, our regional director, Police Brigadier General Kenneth Lucas, also conducted. Okay. Nandun na po ako, sir, annually. Ang suggestion ko, dapat Yes, sir. pag sa Drug Enforcement Unit, quarterly and properly supervised. Can we ask the NAPOLCOM people who are present to make it mandatory at random? Wag po yung... Kasi alam ko naman na sinasabihan sila, oy, magkakaroon ng drug test mamaya. Natural, si police mag-absent. Hindi siya magda-drugs. Two days siya maglilib. After 2 days, clear na yung ihi niya.
or kuminsan, gagamitin niya yung ihi ng kanyang kasamahan. Urine, di ba? Urine lang yan. Yung paggamit ng ibang ihi, malabo mangyari yan ngayon dahil yung meron talaga nagbantayan doon sa Okay. CR habang umiihi sila. Okay. Di binabantayan talaga yun ng And may I suggest, Mr. Chair, kasi yung sa shabu, huwag ka lang gumamit ng ilang araw, burado na yung, clean na yung ihi mo. Why don't we use hair follicle test? Can we do that? Kasi pag hair follicle, alam ko, Mr. Chair, buwan months, matitration. Ano bang pinaka-technology na alam nyo sa crime lab na mas mabigat pa kaysa mas accurate kaysa Sir, currently, we are doing the drug testing using the urine because of the mass number of personnel that to be conducted. But we will further look for that. So what's available sa crime lab aside sa anong available test ninyo for for a while, drug test? Oh. for a while, sir. Ah. May I talk with the chemist? Mga hari-hari nyo sa crime lab dyan. Chair, Yes. hindi nyo narinig yung hair follicle test? Ignorante po kayo doon sa technology na yan? Hair Sir, follicle test? Sir, Have you heard of actually, it, sir, may I ask my Oh, chemist come here? on. Forensic po kayo, sir. Hindi nyo alam. Have you heard of hair follicle test? Yes, sir, we have, sir. Okay. Kaya nga, kung narinig nyo yan, wala ba kayong ganong technology sa PNP na hair follicle ang itetest nyo, especially sa mga operatibo natin na nag-handle ng mga sensitive positions, tulad nitong Drug Enforcement Unit? Sinong hire sa'yo sa crime lab na may alam about hair follicle test? Available ba yan na technology sa crime lab natin? No? No, sir, actually. But No. Pero you are aware of that particular technology? yes, sir, I'm just looking for our chemist just to explain how the hair strands are used for drug testing, sir. Okay, sige, We Mr. have, Chair, nahirapan sila. Police Sige. Major Rosales, our chemist. Saan Okay. saan siya? Pakibilis. Meron kayong ganong technology po? Kung wala, it's about time siguro the PNP should acquire that kind of technology. Sa ngayon, ang pagkakalam ko, Mr. Chair, pinapadala ata sa abroad kasi we don't have that technology yet. Ang pagkakaalam ko po. Pero why don't we acquire that kind of technology? Bigyan natin sa NBI, bigyan natin sa PNP, bigyan natin sa PDEA para makatulong sa ating mga taga-law enforcement, di ba? Sa proseso ng pag-identify ng mga gumagamit ng drugs. Kasi alam ko hair follicle test, it goes back up to 3 or even 6 months. Yeah, Alam mo yan? if I may present Police Major Rosales, our chemist of forensic group, sir. RFU 4A. Good morning, Your Honor. I'm Police Major Joanne Rosales, forensic chemist presently assigned at Rizal Provincial Forensic Unit in Taytay, Rizal. At present, Your Honor, hindi pa po ginagawa sa PNP forensic group ang hair follicle examination, but our good director gusto po niya na masimulan na magawa ang examination ng drug test using hair follicles. In fact po, meron na pong, pino-formulate na po yung procedure na pwede nating sundan para unti-unti pong masimulan na magkaroon ng hair follicle examination. Meron na kayong available technology dyan? Sa ngayon po, procedure po yung inaayos and yung sistema kung paano po siya gagawin. Pero eventually po, meron naman pong mga machine na pwedeng gamitin para po sa test na yun. Okay. So, Mr. Chair, we have that technology. Okay. Are you sure about that? Yes, sir. Very sure. Yes, sir. So, kung meron tayong ganung technology, thank you very much. Dapat pati NBI magkaroon, PDEA. So, that's one way na to determine kung yung ating mga operatiba ay matitino pa rin, especially mga naka-assign sa Drug Enforcement Unit. We should do this, kung nandito yung Chief PNP, nandito sa yung NAPOLCOM, this should be a requirement. Dapat ito hindi annually, random, and then quarterly. Okay na tayo dyan. Number 2, ito pong, Mr. Chair,
Itong Major De Castro, para sa akin, sobrang pagka-guilty ng taong ito. Because nung makakuha ng DNA doon sa sakyan na na-recover sa victim, nung sasakyan na supposedly yun yung sinakyan ng victim, may blood na sa DNA test, yun talaga ang blood ng victim doon sa loob ng sakyan. And then the PNP were trying to convince Major De Castro magpa-DNA test kasi meron 3 hair strands ata doon, several hair strands. And tinurn down niya. Now, ni-request ko sa PNP noon, ewan ko sino ba na-interview ko doon sa CIDG noon, CIDG was doing a good job, Mr. Chair. And the CIDG requested doon sa kamag-anak. Kasi siyempre, di mo pwedeng pilitin yung police, yung suspect. Yung kamag-anak, tumanggi rin. Kasi yung kamag-anak, pwedeng idudugtong yun eh. DNA test, ayaw din. Now, dito yung pumapasok yung investigative technique, Mr. Chair, na kulang sa ating kapulisan. Kuminsan kasi common sense. Nandoon na yung police nasa custody ninyo. Tama? Sino ba may custody sa PNP, sa kay Major noon? Sino po may custody sa PNP no at that time? Kanino po di ba nasa custody yung ninyo si Major nakakulong o sa headquarters? Kayo po? Within the campo po, Your Honor. Kaya nga. Opo. So sino nga po mismo may custody doon kay Major while he Yung was inside the chief camp? po ng RHSU namin, Ano Your po? Honor. Chief ng Regional Holding Unit natin. Okay. Now, when you were asking Major De Castro to provide a DNA of his hair or hair strand, and he said no. Tama? And you stop right there. Tama nga naman, karapatan niyang tumanggi. Ba't hindi niyo po ginamit yung common sense ninyo? Nandoon naman siya nakahiga, kung saan siya nakahiga. Sana naman isa sa inyo, nilinis yung kama o yung unan, kumuha ng hair strand doon, kinuha yung kanyang suklay, o pagtatapos niyang maligo, tiningnan yung banyo, kumuha ng buhok niya, sigurado ako, siyempre may nalalagas na buhok yan pag naliligo siya. O sigurado ako, pag natutulog siya, dyan sa unan niya, may mga buhok dyan. Doon lang kayo sana kumulekta. Ba't niyo po ginawa? Kasi palagi niyo sinasabi sa akin, ayaw po, hindi natin pwedeng pilitin. Tama nga naman, karapatan niyo po yan na tumanggi. Tama nga naman, I agree with you. Pero gumawa kayo ng diskarte. Matagal niyo nang sinasabi sa publiko na we were able to secure evidences, pieces of evidence like hair follicles, hair strands sa kotse, and you're trying to match that hair strands. Sabi nyo. And then sabi nyo sa akin, nung interview ko sa radyo, ni-request nyo kay Major na mag-provide ng sample. Ayaw ni Major. So, nag-antay ka ng ilang araw, baka magbagong isip. Am I right? While waiting for those 3, 4, 5 days, sana dumiskarte kayo. Yun ang sinasabi ko. Saan siya natutulog, siya nakahiga. Pagising sa umaga, pasimple, yung unan, kunan niyo ng buhok. Yung suklay niya, ano bang suklay ginagamit niya? Simple niyo, kunan niyo ng buhok doon. Sa banyo, pagkatapos niyang ligo, kukunan niyo ng buhok. Yun niyo po ginawa. Sir. If I may, Your Honor. In fact, naisip na po namin yan nung andun siya sa office ko, meron siyang paso na pinag-inuman. And yun sana yung gagamitin namin. However, when I consulted my legal officer, that evidence might not be admissible in court. Will not be admissible in court because I know that, Major General. I wala know pong that. consent, I know that Your for a Honor. fact, of course. Pero at least, it will give you a guide na para kung saan nyo i-focus yung investigation nyo. Hindi na kayo mag-isip-isip na baka si Juan, si Pedro, si Mario ang suspect. At least, pag ginawa nyo yun, tapos napatunayan na talagang siya pala ito, doon na kayo magpo-focus. Si Juan na talaga, wag na kayo maghanap ng ibang suspect kasi ito na si Juan based dito sa nakalap natin na ebidensya sa DNA. Di ba? And second, yung kape na ininuman niya, anong ebidensya po nakuha nyo sa sasakyan, di ba, hair strand? Oh, hair strand, coffee.
Meron pong saliva dun sa baso po sir na pinag-inuman niya. So pwede Pero, po sir, gamitin yun. Di ba may nakuha kayong hair strands doon? Sinabi niyo sa akin, di ba? Ilang pieces ho na hair strands? 3, 4? O di ba? So dapat, kung saan siya natutulog, doon sa kama niya, pagising niya, imposible walang hair strand doon, di ba? Senator, Anyway, gusto ni Senator Tulfo hair strand to hair strand. Pero pag DNA kasi, absolute yan eh. Oh. Kung DNA na makukuha sa hair strand at saka DNA na makukuha dito sa baso, magkaiba. the same, pareho lang yan. Kasi isa lang ang DNA ng tao eh. Kung anong DNA na makuha doon sa buhok at DNA na makuha dito sa iniinuman niya, mag-match yan. Pareho lang yan. Walang problema yan. Yeah, I understand with Pero you. yun, ang question nila, ang issue dyan is yung admissibility in court. Dahil yun nga, yung poisonous tree ang lalabas dyan, di ba? Yung poisonous tree doctrine na anything evidence na makukuha mo without the consent of the tao is magiging poisonous yan. Yung fruit of the poisonous tree. Yeah, fruit of the poisonous tree. Oh. Pero yan nga, I agree with you, Mr. Chair, na hindi natin pwedeng gamitin yung sa korte. I know that. Pero at least, mafo-focus nyo yung inyong investigation. Pero Pag napatunayan base sa inyong pag-secure na walang court order halimbawa, at napatunayan yung ebidensya na ito nga pala talaga ang suspect natin, pero then doon na kayo magfo-focus. Huwag na kayo mag-focus sa yes, iba pa. tama yun. Pero Your Honor, Senator Tulfo, yung mga pulis na ito, sigurado ako, without yung DNA, alam na nila yung focus nila kung saan sila nakapokus eh. Nakapokus na talaga sila doon sa mga primary suspects. Kahit na wala pang DNA results, alam na nila yan kung mga kuan nito, mga investigador ito na. Chairman. But yeah, go ahead, Senator, Chairman, Senator with indulgence Tolentino. of Senator Tulfo and the Honorable Chair, just a point of order. Why don't we allow Colonel Malinaw to complete the narrative? Yung last 2 minutes na fast forward mo. Nasaan ngayon si Catherine Camilon? Nasaan si Major De Castro? Pangatlo, ano ng status ng kaso? Tapusin mo lang yan para for purposes of the records of this committee. Yung tatlo lang yan. Yes, sir. Mabilisan na yan. Huwag mo nang step by step lahat Yes, sir. yung kanina. I'll just go And then directly to please provide the committee a copy of your presentation to complete the loop. Yes, sir. Will Thank you. comply, sir. Please proceed. We'll go directly to the date of the filing of the case, sir. Ano si Catherine ngayon? Huwag mo nang yung timeline, huwag na yan. Yes, sir. The November 3 testimony of the two witnesses, sir, that was the last time the body of Catherine was seen being transferred from a Nissan Juke into a red CRV. So hindi na siya nakikita pa hanggang Yes, ngayon. sir. That was from the testimony of the two Okay. witnesses. Nasaan na si Major De Castro? Major De Castro, sir, was dismissed last January 13, if I'm not Dismissed from the mistaken. Sir. service. Yes, sir. So He's at large now, sir. civilian na siya at large. Yes, Anong sir. status na ng kaso? May The na-file na case, kayo? sir, is presently with the regional state prosecutor for A based in San Pablo after we filed a motion for inhibition for the Batangas Provincial Prosecutor's Office to inhibit from handling the case, sir. It was approved, sir, by the Batangas Prosecutor's Office and transferred to the regional level of the DOJ RSP, sir. Sandali, Senator Tol, bakit kayo nag-request na mag-inhibit yung prosecutor? Yes, sir. Based on our consultation with the family, and because the counsel of Jeffrey Magpantay is a former prosecutor of Batangas Prosecutor's Office I get the and a point. retired Thank judge at parating nandun, sir, sa Prosecutor's Okay, thank you. Office. Yes, sir. Thank you, sir. So missing, with the permission of Senator, your chairman, Your Honor, missing si Catherine, Yes, sir. at large si Major De Castro, Yes, sir. pending ang kaso. Yes, sir.